Masarap lang talaga magmahal ng isang taong tapat na kayang ipaglaban ang lahat. Makamit lamang ang pinangarap na pag-ibig. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Akala ko hindi papayag si Damian na matulog sa bahay namin. Pero, eto, pumayag siya. At aba, si Roberto. Nagkusa ng tumabi kay nanay. At sa gabing nababalot ng katahimikan, nangyari ang, alam nyo na, walang kahit anong ingay ang maririnig mo sa napakatahimik na gabi. Kaya naman, nang sumapit ang umaga, si Damian, ayaw pang bumangon kahit medyo tanghali na. Damian, bangon na dyan. Daling na, tara na kumain. Gugutom na ako. Sagani, dito na lang ako kakain. Dalahan mo na lang ako. Sige. Dito na lang tayo kumain. Ikaw kasi, Damian. Ginalingan mo. Ewan ko sa'yo, Isagani. Dali na. Kumuha ka na ng pagkain natin. Kaya naman, lumabas na ako sa silid namin. At si Roberto, paglabas ko, may hawak siyang libro tapos nakatingin sa akin at nakangiti. Roberto, bakit mo hawak yan? Kuya, pahiram, babasahin ko lang. Sige, babalik mo yun sa pinagpunan mo ha. Opo kuya. Wika ni Roberto na ayun, naupo na siya sa baitang ng hagdan sa may pintuan. At ako naman, ito, kumuha na ako ng pagkain namin ni Damian na masakit ang puwet. At habang kumakain, gusto'y sinusubuan pa. Pero okay lang. Mahal ko eh. Sagani, pag uwi ko mamaya, ihatid mo ba ako? Oo naman, ihatid kita. Magpagaling ka muna, Damian. Ako na lang ang papasyal sa'yo. Mga 1 linggo bago ako gumaling, Sagani. Pero teka, yung mga libro, binasa mo na ba? Hindi pa, Damian. Yung sulat mo lang ang binasa ko. Tsaka ang pangit pala ng sulat mo, Damian. Sagani, kaya siguro naging doktor ako. Kasi pangit ang sulat ko. Ganun ba yun, Damian? Ako, naging magsasaka. Sagani, kaya siguro naging magsasaka ka. Kasi magaling kang mag-araro. Kagaya ko gabi. At eto, nagkatawanan na lang kami ni Damian. Ay nako, dun sa bagay, tama siya. Ginalingan ko talaga. Kaya matapos makakain, andito lang talaga kami sa silid. Araw kasi ng Sabado ngayon. At si Bunso, andun lang sa hagdan. Nagbabasa na ng libro. Si nanay naman, nasa palengke. Sagani, anong gagawin natin ngayong araw? Damian,
Wala tayong gagawin. Hihiga lang tayo. Tapos, nakayakap ako sa'yo. Tapos, masaya lang tayo. Ganun lang. Sagani, tama ka. Masaya lang dapat tayo. Ito ba si Bunso? Ito. Sumilip sa kwarto na parang sanay na siyang makita kami ni Damian na magkayakap. Hello? Lagi na lang magkayakap pa. Pero, Kuya Isagani, aalis muna ako Pupuntahan ko lang si nanay. Sige Bunso. Pero baka sa iba ka magpunta ha. Kuya Isagani naman Kay nanay talaga ako pupunta. Sige kuya, alis na ako. At saka, ibinalik ko na yung libro sa dating lalagyan. Sige, Bunso. Mag-iingat ka. Kaya ito, pag alis ni Bunso, hala, nagutom bigla si Damian. Kaya naman, binigyan ko siya ng saging na paborito niya. Habang kumakain si Damian, nakahiga lang ako at pinapanood siya. Parang gutom na gutom. Kaya ito, matapos siyang kumain, nanghina ako at eto, natulog muna kami. Napagod Ganun talaga. Kaya naman sa paglipas ng mga oras, nasa loob lang talaga kami ng bahay. At nang makauwi na si Bunso at si nanay, eto, ako naman ang aalis. Ihatid ko kasi si Damian. Kaya naman, nang makarating kami sa bahay nila Damian, pumasok kami sa loob at eto, diretso lang kami sa silid niya. Damian, bakit parang laging walang tao dito sa inyo? Isagani, nasa silid lang lagi si ama. Di ko nga alam kung bakit nagkukulong lang siya palagi sa kwarto niya. Ganun ba, Damian? Si Manong, nasaan siya ngayon? Baka nasa silid din niya sa baba. Kaya nga, mas gusto ko sa inyo Kasi kapag andito ako, Isagani, nako, para akong walang kasama. O nga napakalaki kasi ng bahay niyo. Pero, Damian, kung gusto mo, doon ka na tumira sa bahay. Isagani, pag-iisipan ko muna. At eto, mula sa pintuan ng silid, may biglang kumatok. Kaya ako na yung nagbukas ng pintuan. Kaya lang, pagkabukas ko, yung tatay ni Damian ang nakita ko. Tapos, eto, nakatingin lang siya sa akin. Mata sa mata. Di ko tuloy alam kung anong sasabihin ko. Iho, sakto. Andito ka. Pwede ba kitang makausap? Napalingon ako kay Damian bago sumagot. At mula sa mga mata ni Damian, bakit parang natatakot siya? Sige po. Ang tanging sagot ko. Sige. Tara sa silid ko. Doon tayo mag-usap. Kaya eto, sumama na ako sa tatay ni Damian. Hindi ko alam kung anong pag-uusapan namin. Pero bakit parang natatakot si Damian? May hindi ba ako nalalaman?